Hello everyone! Today's recipe ay gagawa tayo ng tortang hipon at cabbage or prawn fritters with cabbage. So yung simpleng luto natin today ay sobrang pinasarap at pina-healthy and as well as it is budget friendly. So kayang-kaya ng bulsa natin and solve yung ating isang meal or 2 meals dahil sobrang sarap. So please try this at home and you will absolutely love it. Please don't forget to subscribe, like and share. Click the bell for you to keep updated. So ito na nga at mag-start na tayo sa ating pag-prepare ng ating prawns. Okay, so mayroon tayo ditong 300 grams ng prawns. Tama lang yung laki. Tanggalin natin yung head part and yung ugat sa likod. Okay, linisin natin yan. Tanggalin lahat ng shells and patutuyuin or tanggalin natin yung excess water. So hayaan lang natin siya na magiging matuyo siya and ayan, so i-strain lang natin. Okay, so sa pag-start ng ating preparation ay i-chop lang natin yung ating prawns. Okay, so sobrang sarap nito, promise. And ayan lang, napaka-simple at napakabilis lang gawin yung ating torta. So tinatawag natin ito different types of torta, pero itong torta ay I assure you na masarap din siya. Okay, so you can try this and marirealize na sobrang sarap. Okay, so i-chop natin ng maigi yung ating prawns. So pwede din tayong gumamit ng yung hipon, talaga yung maliliit lang na hipon. So sobrang sarap din yun and kailangan na natin siyang linisin ng maigi. Okay, so mayroon din tayo ditong half ng cabbage. Okay, so you can use as much as cabbage as you want. So i-chop lang natin siya ng pino na abot sa ating makakaya. Okay, so i-chop natin siya hanggang sa sobrang fine yung ating cabbage. So ayan, and ngayon ko lang na try talaga na masarap pala yung cabbage i-mix sa ating torta. Okay, so ayan sa ating cabbage. Okay, so ito na and mayroon tayong large ng onion dito. So ganun din yung proseso. So actually naman sa paggawa natin ng ating mga torta ay ganitong mga ingredients yung ating ginagamit and spices. Okay, so sa ating onions and meron din tayong garlic dito. Yung kakailanganin lang natin ay 4 to 5 cloves ng garlic. I-chop lang natin siya ng maigi dahil ay gagamit tayo later on ng powder also. Kasi mas sobrang sarap kasi pag maraming garlic yung ating torta. So once na i-fry mo yan, sobrang sarap at bango. Okay, sa isang bowl na inilagay natin lahat ng ingredients dito. So ito na and naglagay tayo ng 1 red chili. Okay. So sa ating torta ay mas masarap kung mayroon tayong chili. Huwag yung sobrang anghang. So ayan, at naglagay na tayo ng 1 teaspoon ng peppers. Okay, so lagyan natin ng 1 teaspoon yung ginamit natin and then isusunod natin yung ating 1 teaspoon ng salt. Okay, so 1 teaspoon and 1/2 teaspoon ng turmeric powder. Okay, yung turmeric natin wag sobrang madami kasi magiging sobrang yellow yung ating torta. So okay na yung 1/2 teaspoon lang siya. Okay, so 1 tablespoon ng garlic powder. Okay, so sa ating garlic powder ay nagbibigay ng sobrang bango and sarap din yung ating garlic powder although naglagay tayo ng fresh. Okay, maglagay din tayo dito ng 1/2 teaspoon lang guys na Maggi, yung powder, yung pampalasa lang. So kung gusto nyo maglagay ng stock is okay, pwede din. Okay, 5 tablespoons ng flour yung ilagay natin. Okay, so sa tingin ninyo kung hindi pa enough ay pwede kayong mag-add
Okay, so dahil nalagyan na natin ng flour yung ating mixture, ay i-follow natin ang paglagay ng ating 3 pirasong itlog. Okay, yung large eggs yung kailangan natin. So, if you want to add more, ay pwede. Okay, so 3 lang yung ginamit ko dito dahil enough naman yung 3. So, ayan. So, mas masarap kasi yung eggs kasi ay yun yung tumutulong din para magiging thick yung ating torta. Okay, so ihalo natin ng maigi yung ating mixture hanggang sa magiging even yung pagkahalo natin ng ating mga ingredients. Okay, so ihalo lang natin ng maigi. So anyway pala ay pwede rin kayong mag-add ng spring onion leaves. So yung onion leaves ay hiwain lang natin siya ng maliliit, and ang ating onion leaves ay nagpapadagdag din ng bango sa ating torta, as in sobrang sarap. Okay, so ito na yung ating mixture, and kitang-kita ninyo na medyo halong-halo na yung ating need na lang natin itong deep fry. Okay, so naka-ready na siya, and i-deep fry na natin siya sa ating pan. So make sure na ating pan ay mainit bago natin ilagay yung pag-prito ng ating torta. Okay, so ito na, and i-prepare na natin yung ating pan, and gumamit tayo dito ng olive oil. Okay, so anyway, kung wala naman kayong olive oil, ay pwede naman kayong gumamit ng normal o kahit na anong panggisa or pang fry ninyo na mantika na available sa kitchen nyo dyan. Okay, so dahil mainit na yung ating pan, ay pwede na natin ilagay yung ating torta. Okay, so i-flat lang natin siya. So depende sa laki, and importante ay hindi yung sobrang thick yung paglagay natin. So dapat naka-flat siya para easy siyang i-fry, and then mabilis siyang maluto. And mas masarap kasi bawas-bawasan natin yung ating apoy. Once mainit na yung ating mantika, ay ibawasan na lang natin yung ating apoy. So medyo hinaan natin para hindi masunog yung ating torta. So yung achieve natin dito ay dapat magiging golden yung ating tortang cabbage at prawns. Okay, so ayan na, and nagpiprito na yung ating torta. Okay, so hintayin na lang natin, and then once na makikita ninyo, tantyahin ninyo kung luto na yung kabila, and then after nyan ay pwede na ninyong baliktarin. So ayan na nga, and nakikita ninyo na atin na siyang binaliktad dahil naka golden brown and crispy na yung kabila ng ating torta. So kitang-kita ninyo, as in promise, magugustuhan ninyo yung mga simpleng luto na ganito. Ma-appreciate ninyo lalo na yung mga anak ninyo dahil sobrang sarap. Pwede siyang kainin na ganito lang, yung pwedeng papakin, and pwede rin siyang ikainin kasama yung kanin, and magluto lang kayo ng extra vegetables na medyo masabaw-sabaw ng konti para magiging more healthy yung ating diet everyday. So ayan na nga, and within just a few minutes ay pwedeng-pwede na natin tanggalin yung ating pinritong torta. Okay, so ayan na nga, tinanggal na natin. So maglagay tayo ng kitchen towel para ma-drain yung oil. So ito naman yung ating second and last batch ng ating pagpiprito. So dahil medyo marami-rami, actually yung 1/2 ng cabbage na gagamitin ninyo, and yung prawn na 300 grams ay sobrang dami na niya. So yung ginawa natin na torta ay hindi naman ganun ka sobrang laki, and yung tama lang kasi once na malagyan mo na siya ng mga ibang ingredients and other na mga spices ay dadami siya. So ayan, so mas masarap siyang kainin na bagong luto. Syempre yung mga torta natin ay mas masarap siyang kainin once na mainit-init pa and crispy pa siya. So pwede siyang kainin alone, and pwede siyang kainin kasama yung ating kanin, and napaka sarap talaga ang ating torta.
So, in just a few minutes, ay pwede rin natin na again nabalik na rin yung ating last batch ng ating fried torta. So, ayan. So, ayan. At makikita ninyo na ayan, crispy na siya. So, anyway, please, i-check na lang ninyo dahil yung mga uploaded videos ko dyan ay marami akong iba't ibang budget-friendly na mga recipes. And, of course, mayroon din akong mga iba't ibang klase ng torta na recipe na na-upload ko na. So, check it out. So, ayan na, and naghanda na yung ating sausawan, yung ating chili sauce. So, anyway, ay pwede kayong gumawa ng sauce na gusto ninyo or pwede kayong gumamit ng tomato ketchup or banana ketchup or yung spicy chili. Ito yung gamit natin ngayon ay medyo spicy siya dahil napakasarap niyang kainin if mayroon siyang medyo maanghang-anghang. So, kung gusto ninyo ay gumawa kayo ng sausawan, yung chopped onions, and then may garlic, and then yung may suka, and lagyan nyo lang ng pepper. Okay, so ito mas masarap na i-serve natin while it's still hot dahil mafe-feel talaga ninyo yung crispiness and of course, yung fresh na lasa ng ating tortang prawn or hipon na may kasamang cabbage. So, yan na nga guys, and maraming salamat for watching our video today. Hopefully that soon ay magkikita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang video na gagawin. Maraming salamat sa inyong suporta. Sa mga hindi pa dyan guys nakasubscribe, please don't forget to subscribe, like, and share. Click the bell and then paki-share na lang. Maraming thank you. And please, kung may mga time kayo, paki-check yung ating mga iba pang mga recipes down there. So, thank you everyone and see you again next time. And thank you. Have a great and happy day ahead. Bye!